Mabuhay everyone, ako si Jason T. Asuncion and today meron tayong isang question na sasagutin. Pinadala ito sa Facebook ni Teddy Chell. Ito yung question niya. Hi po, pwede po magtanong kung paano mag-defreeze ng computer. Thanks po. Okay. So maraming salamat sa question mo, Teddy Chell. Paano mag-defreeze ng computer? Una, kailangan meron kang defreeze software na naka-install sa computer mo. Okay? So, ini-install yun. Hindi yung automatic kasama ng Windows operating system mo. So, pag meron ka ng defreeze sa Windows mo, dun mo lang magagamit yung defreeze application, no? So, kung meron kang installer, tulad nito, okay, tuturuan ko kayo paano mag-install ng defreeze. Okay, so ito yung defreeze installer. So ito yung itsura niya, no, isa siyang bear. Okay, polar bear. So ano ba ang defreeze muna? Okay, ang defreeze ay gawa ng isang company na nagngangalang Pharonix, no. So ginagamit ang defreeze para i-freeze yung hard disk natin at yung mga software and programs na naka-install doon. Okay? Bakit ginagawa 'yon? Para kapag mayroong nagbura ng settings natin o nagbura ng mga program natin or merong nag-install ng mga program sa computer natin na hindi natin alam, after ng restart, pagkatapos ng restart, wala lahat yung mga settings na yun. Mabubura lahat ng settings, lahat ng program na in-install mawawala. Babalik siya dun sa settings kung kailan bago mo in-install yung defreeze mo sa computer. Okay? So, paborito ito sa mga computer shops kasi lalo yung mga nagme-maintain ng mga computer shop, no, for maintenance talaga. Gustong gusto nila to kasi imbes na magbura sila manually ng mga files at saka lalo na yung magbura ng mga programs na install ng mga customer nila, imbes na gawin nila yun paulit-ulit, lalagyan lang nila ng defreeze yung computer para pagkatapos ng pag nag-restart yung computer, lahat ng pagbabago sa settings, lahat ng program na nilagay ng customer, mawawala. Okay? Yun ang advantage niya, no? Pero meron ring disadvantage yung defreeze. So, pag medyo hindi mo siya inaalalayan, kapag nag-update ang iyong antivirus at naka-defreeze ka, syempre yung prinsipyo nga niya, di ba, lahat ng program na in-install is mawawala o hindi gagana pagkatapos ng restart. So, kapag nakapag-update ka ng antivirus mo at nag-restart at may defreeze ka, parang walang kwenta. Okay? Tandaan natin na ang isang antivirus na hindi updated ay walang kwenta. So, kapag nag-update tayo ng antivirus natin, siguraduhin natin na naka-disable muna yung defreeze nyo. Okay? So, kailan ang pinakamagandang pagkakataon para gumamit ng defreeze o mag-install ng defreeze? Mag-install ka ng defreeze pagkatapos mo mag-format ng computer. Pag na-install mo na lahat ng drivers and programs na kailangan mo, meron ka ng antivirus, updated siya, tapos nakapag system scan ka. Pagkatapos nun, dun mo lang install yung defreeze. Then siguraduhin mo yung defreeze program mo ay malinis. Okay? Kinuha mo sa mapagkakatiwalaang website. Pinamaganda, i-download mo sa website mismo ng defreeze. May bayad yun, no? So, kasi pag hindi malinis yung defreeze mo, mamaya may Trojan ng kasama yan, nag-defreeze ka, okay, mahirap na yon. Okay, kasama yan nung defreeze mo yung virus, di ba? Mahirap na yon. So, let's start. So, ito na yung program na binuksan ko na yung defreeze. So, pipindutin ko lang yung next. Then, accept natin yung agreement niya. Okay, license agreement niya. Then, next again. Okay, yung license key, kung may license key ka, pakilagay lang yung license key dito. Pag wala kang license key, pwede nyo gamitin yung evaluation. Okay, 30-day trial. After 30-day, okay, wala na. So, kung meron kang license, okay, lagay mo lang doon. Then, mamimili ka ng hard disk na i-freeze, no? So, pwedeng, kung naka-partition ka, lahat ng hard disk mo pwede. Or pwedeng isang part lang, silang, or di lang. Okay? So, sa akin, gagawin ko yung silang. Kasi pag freeze ko yung dalawang hard disk na yun, yung video natin na ito, pagkatapos ng restart, mawawala. So, i-save ko muna yung video natin sa D. Medyo dalawang video to, no? After ng restart kasi meron pang isa. So, silang yung pinili ko. Then, next. And install. Okay, that's it. Nag-install na yung ating defreeze. Okay.
So, yan. Um, may mga password din sa defreeze, no? Siguraduhin nyo na i-memorize nyo yung password na ibibigay nyo sa isang computer. Kasi pag nakalimutan nyo yung password na yon, okay, medyo magkakaroon na kayo ng problema. Baka hindi na kayo makapag-install ng program na gusto nyo. Okay, so pagkatapos nung installation, magre-restart yung computer, no? Pagka-restart ng computer, mapapansin nyo na lang magkakaroon ng polar bear icon dito sa may system tray nyo, no? Katabi nung time. Okay, so eto na, naka-install na yung defreeze. So wala pang password yan. Para lagyan nyo ng password yung defreeze nyo, pindutin nyo lang yung shift, just hold yung shift button dun sa may keyboard nyo, then double click yung polar bear icon. Yan yung icon ng defreeze. So lalabas tong dialog box na to. So enter password. So wala namang password, di ba? Wala pang password. So just press OK button. Okay, lalabas to. Okay, isang dialog box na naman. So yung password nyo, pwede nyo ilagay dito sa may pindutin nyo lang yung password tab. Lagay nyo yung password nyo dito. Okay, then i-confirm nyo lang that pareho yan, no? Then sa may status, may kailangan ako i-discuss dito. May tatlong status ang defreeze, no? Yung boot frozen, boot towed on next, or boot towed. Okay. Yung towed is, ang ibig sabihin nito is unfrozen. Kabaliktaran ng frozen. Okay. Pag boot frozen, automatic basta nag-boot or nag-restart, okay, o binuksan mo yung computer, pinatay mo yung computer, binuksan mo ulit, gumagana yung defreeze. So, anong ginagawa ng defreeze? Binabalik niya yung settings ng computer nung bago mo i-install yung defreeze. So, lahat ng files, programs na install at lahat ng settings na binago, mawawala lahat yun. Okay? Yun yung unang-unang status, no? Yung boot towed on next, okay? Or boot unfrozen, no? On next. Ito naman, tatanggalin niyo yung pagka-freeze ng computer mo. Okay, ito yung gusto mong tanggalin, i-disable yung defreeze mo, pwede mong pinitong boot towed on next, tapos mamili ka kung ilang beses na restart. So, ano ibig sabihin nun? Pwede mong i-program yung computer mo, halimbawa, after 10 restart, after 10 beses na bukas patay, after 10 beses na ganun, babalik na sa pagiging frozen yung hard disk mo. Okay? So, pwede mo i-program na ganun. Or, kung gusto mo talagang i-disable yung defreeze mo, yan, boot towed na lang. Automatic, disable na yung defreeze mo. Okay? So, malaking kaibahan itong boot towed on next sa boot towed, Okay. Towed is unfrozen nga, no? Ito, pwede mong sabihin, yung boot towed on next, pwede mong sabihin kung ilang restart ang kailangan mo para bumalik siya sa pagiging frozen. Pag itong boot towed talaga, ito na yung disable niya. Okay? Lahat ng pagbabago ay mangyayari lamang pagkatapos mong pinutin yung apply and reboot. Okay? Pag nag-apply and reboot yan, pagkatapos nun, dun pa lang lalabas yung bagong settings mo at sa yung password mo. Okay? Huwag kakalimutan yung password. Napakahalaga ng password dito. Pag nakalimutan mo, malaking problema na yan. Mahihirapan ka na install ng bagong program. Okay? I hope may natutunan kayo sa video tutorial na to. At muli, ang tutorial na to ay tool lamang para matuto tayo. Kailangan pa rin natin ng teacher or ng mentor para mag-guide sa atin. Hanggang sa muli, kita-kita tayo sa next video. Hintayin ko mga question nyo. Thank you and God bless.